Natagpuan ko ang anak kong si Laila sa gubat, bugbog sarado. Ngunit ang sumira sa akin ay ang bulong niya. Tay, marumi ang aking dugo. Galing iyon sa biyenan niyang mayaman si Doña Cecilia. Iyon ang matinding hiya, ang pag-insulto sa aming dangal ng pagkatao. Buong buhay namin, pinalaki namin si Laila ng may pride. Pero para sa mga Montejo, wala kaming halaga. Kami ay walang utang na loob. Akala nila, kami ang the pawn. Hindi nila alam, hawak ko ang pinakamalaking lihim na yaman, ang ebidensya ng 600 milyong ninakaw nila. Hindi ako tatahimik. Babawiin ko ang dangal ng pamilya ko. Magbibigay ako ng lesson na hindi nila makakalimutan. Kung naramdaman mo na ring na insulto ang pride mo, i-like at i-share ito. Kwentuhan mo ako. Saan ka nanonood? Bago tayo magpatuloy, mag-iwan ka ng komento kung saan mo ito pinapanood. Ipakita natin sa mundo kung gaano kalayo aabot ang kwentong ito ng pagtitiyaga. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung ano ang nangyari. Natagpuan ko ang aking anak na si Laila sa liblib na daan papuntang probinsya. Halos patay na. Ginawa ito ng biyenan ko, bulong niya, habang ang mukha niya ay puno ng dugo. Sabi niya, marumi ang aking dugo. Pauwi ako galing sa bayan nang tumawag si Mang Tomas, isa siyang mangangaso. Mas kilala niya ang mga bundok na ito kaysa sa sinuman. Rick, mahigpit ang boses niya. Kailangan mong pumunta sa lumang quarry ngayon. Ang anak mo ito. Hindi na ako nagtanong. Nagmaneho na lang ako. Nasa isang liblib na lugar ang quarry, 3 kilometro mula sa bayan, kung saan nagtatapos ang mga lumang kalsada ng troso patungo sa kagubatan. Nang dumating ako, nakatayo si Mang Tomas sa tabi ng kanyang truck. Nakatuon ang flashlight sa puno. Ang hitsura niya ay nagsabi na sa akin ng lahat. Nakadapa si Laila sa tabi ng isang puno ng akasya. Nakahawak ang isang kamay sa kanyang tadyang at ang isa naman ay sa kanyang tiyan. Basag-basag ang mukha niya sa mga pasa. Hati ang labi niya, may namuong dugo sa buhok niya, tuyo at kulay kape sa sentido. Lumuhod ako sa tabi niya. Gumana agad ang mga kamay ko ayon sa instinct. Ang lumang pagsasanay ko bilang paramedic ay bumalik pagkatapos ng maraming taon. Tiningnan ko ang daanan ng hangin. Tiningnan ko ang paghinga. Naghanap ako ng aktibong pagdurugo. Tay, hirap siyang huminga at muntik na akong masira sa tunog na iyon. Nandito ako, anak. Nandito ako. Hinawakan niya ang pulso ko. Nakakagulat ang higpit ng kapit niya para sa isang mukhang kalahating patay. Ginawa ito ni Doña Cecilia. Nalaman niya ang tungkol sa pera, ang pera ng foundation. Sinubukan niya. Basag ang boses ni Laila. Sabi niya, marumi ang aking dugo, na dinudungisan ko ang pamilya Montejo. Si Doña Cecilia Montejo, ang biyenan ng aking anak, CEO ng AWA Foundation, miyembro ng lupon ng 3 malalaking ospital, kaibigan ng kalahati ng mga hukom sa Maynila, ang tipo ng babae na kayang ipawalang sala ang anumang problema. At ngayon, sinubukan niyang gawing problema at mawala ang aking anak. Kaya mo bang lumakad? Tanong ko. Pinanatiling kalmado ang boses ko. Tumango si Laila. Tinulungan ko siyang tumayo. Inakbayan ko siya. Doon ko ito nakita ng malinaw, ang hindi maikakailang kurba ng kanyang tiyan sa ilalim ng punit na jacket niya. Buntis ang aking anak. Gaano ka nakatagal? Tanong ko ng mahina. 10 linggo? 10 linggo! Binugbog ni Doña Cecilia ang isang buntis, ang sarili niyang manugang. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko. Ikinuyom ko ang mga ito. Tiningnan ko si Mang Tomas. May tinawagan ka pa bang iba? Ikaw lang. Mabuti. Iniikot ko ang truck ko. Inalalayan ko si Laila sa upuan ng pasahero ng dahan-dahan hanggat maaari. Inabot sa akin ni Mang Tomas ang isang kumot na lana ng walang salita. Naiintindihan niya, may mga bagay sa kabundukan na hindi na kailangan pang ipaliwanag. Pinaatras ko ang sasakyan nang makita kong may mga ilaw ng sasakyan na paparating sa access road. Mabilis. Masyadong mabilis para sa mga kurbadang ito. Tapos narinig ko ang malakas na sirena ng ambulansya na humihiwa sa hangin ng gabi. Isang ambulansya na agad. Tay, bulong ni Laila, at narinig ko ang matinding takot sa boses niya. Huwag mo silang hayaang kunin ako. Kontrolado ni Doña Cecilia ang hospital board.
Kung dadalhin nila ako sa isang ospital sa Makati, tatapusin niya ang sinimulan niya. Pakiusap. Tiningnan ko ang mga ilaw ng ambulansya na nagpa-flash ng pula at puti sa pagitan ng mga puno. Naisip ko ang tamang gawin, ang legal na gawin. Ihatid siya sa ospital, hayaan ang mga profesional na humawak nito. Pagkatapos, naisip ko ang 5 taon na ang nakalipas. Ang kama ni Elena sa ospital. Ang kanser na kumakain sa kanya ng buhay. Ang mga huling nakakatakot na linggo. May ipinangako siya sa akin sa kanyang huling hininga. Protektahan mo ang ating anak, anuman ang mangyari, anuman ang halaga. Tiningnan ko ang ambulansya na papalapit. Pagkatapos tiningnan ko si Laila. Bugbog sarado, buntis, at takot na takot. Ginawa ko ang aking pagpili. Nagmaneho ako. Hindi ko binuksan ang mga ilaw ng sasakyan hanggang sa 5 kilometro na kami palayo. Pabalik-balik ang malay ni Leila sa tabi ko. Ang mga daanan sa likod sa pagitan ng quarry at ng bayan ay makipot, paliko-liko sa gitna ng siksik na kagubatan ng pino. Kabisado ko ang mga ito. Kailangan. Nagmaneho ako sa liwanag ng buwan at alaala. Ang isang kamay ko ay nasa manibela, ang isa naman ay tinitingnan ang pulso ni Laila bawat ilang minuto. Gumising siya sa 3 kilometro. Tay, bulong niya. Dinala niya ako doon. Sabi niya kailangan naming pag-usapan ang tungkol sa foundation, tungkol sa bata. Huwag kang magsalita, sabi ko. Magtipid ka ng lakas. Pero hindi siya mapigilan. Ang mga salita ay lumabas ng pira-piraso, basag at matindi. Malamang itinanim nila ito ilang linggo na ang nakalipas, o mas matagal pa. Dinurog ko ito sa ilalim ng bota ko at inihagis ang mga piraso sa gubat. Nang huminto kami sa kubo, kalahati kong binuhat si Laila papasok. Madilim at malamig ang lugar. Nagmadali akong umalis kaninang umaga. Ngayon parang isang habambuhay na ang nakalipas. Inihiga ko siya sa sopa at kinuha ang luma kong medic bag mula sa aparador. 5 taon ng luma ang mga supply pero kakayanin na ito. Nilinis ko muna ang sugat sa sentido niya, pagkatapos ay tiningnan ko ang mga tadyang niya. Pasalang, hindi nabali. Ang kaliwang pulso niya ay namaga. Inayos ko ito gamit ang gauze at 2 patpat mula sa garahe. Ang sanggol, bulong ni Laila. Ayos lang ba ang sanggol? Idiniin ko ang mga daliri ko sa tiyan niya. Tinitingnan kung matigas ba, senyales ng panloob na pagdurugo. Malambot ang tiyan niya, walang pagbabantay, walang rebound tenderness. Nakita ko ang fetal Doppler na binili ko noong buntis pa si Elena kay Laila. Medyo may alikabok sa drawer. Inilagay ko ito sa ibaba ng tiyan niya. Sa loob ng isang nakakatakot na sandali, wala akong narinig. Tapos narinig ko, mabilis, malakas, 150 beats per minute. Ayos lang ang sanggol, sabi ko, at nakita ko ang ginhawa na humugas sa mukha niya. Ipinikit ni Laila ang kanyang mga mata. Sinabi ni Doña Cecilia noong una niya akong sinaktan. Sa tingin mo ba, madudumihan mo ang pamilyang ito sa iyong maruming dugo? Alam niyang buntis ako. Tay, alam niya at sinubukan niya kaming patayin pareho. And 600 million. Iyan ang pinag-ugatan nito. Nag-e-embezzle si Doña Cecilia mula sa sarili niyang charity. At natagpuan ng aking anak ang patunay. Kaya sinubukan ni Doña Cecilia na burahin ang problema. Sinubukan niyang burahin si Laila at ang kanyang hindi pa ipinapanganak na anak. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-type ako ng isang mensahe sa aking kapatid na si Santiago. Pangako ni Elena. Ngayon 3 taon na kaming hindi nag-uusap, simula pa noong libing ni Elena nang mag-away kami kung nakakuha ba siya ng tamang pangangalaga. Pero darating si Santiago. Lagi siyang dumarating kapag kailangan. Nag-vibrate ang cellphone ko 30 segundo pagkatapos. Papunta na ako, 4 na oras. Tiningnan ko si Laila, tulog na ngayon, kalmado ang paghinga niya. Tiningnan ko ang basag na GPS tracker. Ang dugo sa mga tuwalya sa kusina, ang nakasplint na pulso. Meron kaming 4 na oras bago dumating si Santiago. 4 na oras bago kami tuluyang mawala. Dumating si Santiago ng 4 ng umaga. Tiningnan niya lang si Laila at tumigas ang panga niya na parang bato. Hindi siya nag-hello. Hindi siya nagtanong kung kamusta ako. Tumayo lang siya sa pintuan, may duffel bag sa isang balikat at tinitigan ang bugbog na mukha ng aking anak.
Sino ang gumawa nito? Walang emosyon ang boses niya, kontrolado. Ang parehong boses na ginagamit niya sa Afghanistan bago maging magulo ang sitwasyon. Si Doña Cecilia Montejo. Lumalamig ang mga mata ni Santiago. Ang babaeng may charity? Ang nanay ni Paulo? Oo, ibinaba niya ang bag niya. Kung gayon, kailangan nating kumilos ngayon. May pera siya, koneksyon, at may katawan na kailangang itago. Hindi siya titigil hanggat hindi patay si Laila. Iyon din ang iniisip ko. Hindi pwedeng ipagsapalaran ni Doña Cecilia na magsalita si Laila. Hindi tungkol sa 600 milyon, hindi tungkol sa pambubugbog, hindi tungkol sa sinabi niya. Ang kubo ni Lolo Raymond, sabi ko. Sa liblib na bulubundukin, walang kalsada, walang cell service, walang sino man ang pumunta doon sa loob ng 3 taon. Tumango si Santiago. Mabuti, aayusin ko ang truck, mag-empake ka ng mga supply. Nagtrabaho kami ng mabilis. Ikinarga ni Santiago ang duffel niya sa likod. Alam ko kung ano ang nasa loob ng hindi na nagtatanong. Rifle, bala, ang mga uri ng bagay na hindi mo iniiwan kapag nagserbisyo ka ng 20 taon sa militar. Kinuha ko ang mga supply na medical, dilatang pagkain, water purification tablets, ang cellphone ni Laila na nakabalot sa isang plastic bag. Ebidensya. Kailangan namin iyon mamaya. Nagising si Laila habang buhat namin siya papunta sa truck. Saan tayo pupunta? Sa isang ligtas na lugar, sabi ko. Tumagal ng 2 oras ang biyahe. Umalis kami sa bayan patungo sa Highway 73. Pagkatapos ay lumiko kami sa isang kalsada ng troso na hindi na naayos sa loob ng 1 dekada. Pagkatapos ng 20 kilometro, nawala na rin yon. Nagpalit si Santiago sa 4-wheel drive at gumapang kami sa kagubatan sa isang daanan na halos hindi na trail. Sumisikat na ang araw nang huminto kami. Ang kubo ay nasa isang maliit na bukas na lugar na napapalibutan ng puting pino, nakatanaw sa isang maliit na lawa. Ito ang itinayo ni Lolo Raymond noong 70s, noong umuwi siya galing Vietnam at hindi na niya kinaya ang ingay ng mga lungsod. Walang kuryente, walang tubo ng tubig, mga troso lang, isang apuyan na bato at katahimikan. Ito ay perpekto. Binuhat ni Santiago si Laila papasok habang ibinababa ko ang mga supply. Amoy usok ng kahoy at panahon ng kubo. Tiningnan ko ang mga dingding, matibay. Tiningnan ko ang bubong, walang tagas. Tiningnan ko ang cash sa ilalim ng sahig. Nandun pa rin. Ang emergency kit ni Lolo. Posporo, lubid, isang kutsilyo sa pangangaso. Nag-vibrate ang cellphone ko ng 1 beses, ang huling hininga ng signal bago kami lamunin ng bundok. Isang Amber Alert. Laila Montejo, 32, 5'6", brown ang buhok, huling nakita sa Maynila, posibleng sugatan, posibleng nalilito. Ang pamilya ay desperado na hinahanap ang kanyang ligtas na pagbabalik. May litrato. Si Doña Cecilia Montejo sa isang press conference, pinupunasan ang kanyang mga mata ng tissue. Si Don Jaime Montejo sa tabi niya na mukhang seryoso. Si Paulo sa likod na nagpapanggap na nag-aalala. Ang pamilya ay desperado na hinahanap ang kanyang ligtas na pagbabalik. Ipinakita ko kay Santiago. Binasa niya ito at nagmura. Binabaliktad niya ang sitwasyon, sabi niya. Ginagawa niyang biktima ang sarili niya. Ginagawa kanyang kidnapper. Tiningnan ko si Laila na tulog sa lumang kama sa tabi ng apuyan, may pasa, payat, buntis, buhay. Sinasabi ni Doña Cecilia sa mundo na siya ang naapi, na kami ang kriminal, na nalilito, hindi stable, at nasa panganib si Laila mula sa sarili niyang ama. 3 tao lang ang nakakaalam ng totoo at kaming lahat ay nagtatago sa isang kubo na walang paraan para tumawag ng tulong. Noong unang gabing iyon, humarap sa akin si Laila. Tay, kailangan kong sabihin sa iyo ang lahat. Ang lahat-lahat. Nasa tabi kami ng apuyan. Nasa labas si Santiago, tinitingnan ang paligid. Mainit ang kubo, pero nanginginig si Laila. 8 taon, sabi niya. Simula pa noong gabi ng kasal namin. Hindi ko naintindihan noong una. Pagkatapos, inangat niya ang manggas niya. May mga peklat sa braso niya. Manipis na mga linyang magkakatabi. Kupas na puti laban sa balat niya. Masyadong tumpak para maging aksidente. Tinawag iyon ni Cecilia na disiplina.
Walang emosyon ang boses ni Laila. May ruler siya, kahoy, 18 pulgada ang haba. Magsusukat siya ng parusa ko. 10 strike para sa pagsagot. 15 para sa pagiging huli sa hapunan. 20 para sa maling pagtingin kay Paulo. Kinuyom ko ang mga kamay ko. Pinahawak niya si Paulo sa akin, patuloy ni Laila. Noong una, nagpanggap siyang ayaw niya. Pero pagkatapos ng ilang sandali, tumigil na siya sa pagpapanggap. Hahawakan niya ang mga pulso ko, ididikit ako sa sahig, at si Cecilia ay... Basag ang boses niya. Hahampasin niya ang likod ng mga hita ko, ang ibabang bahagi ng likod ko, mga lugar na walang makakakita. May naramdaman akong maitim na bumabangon sa dibdib ko, isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang mamatay si Elena. Mayroon pa, bulong ni Laila. Tinitimbang niya ako tuwing umaga, sabi niya masyado akong mataba, na iniaembaras ko ang pamilya. Pinakain niya ako ng 1,200 calories lang sa isang araw, tapos 1,000, tapos 800. Naging 108 pounds lang ako mula sa 135. Bumalik si Santiago sa loob. Narinig niya ang huling bahagi. Tumigas ang panga niya. Tumatawag siya ng 2:00 ng umaga, sabi ni Laila. 3:00. Sinasabi niyang kailangan linisin ang banyo ng bisita, na kailangan i-polish ang pilak. Nananatili akong gising ng 20-30 oras na walang tulog. At kung magreklamo ako, si Paulo, huminto siya. Ano? Tanong ko. Tiningnan ni Laila ang apoy. Papatayin niya ang init, heater. Sa Enero, kukunin niya ang mga kumot ko at ikukulong sa basement. Sabi ni Cecilia, kailangan kong matuto ng gratitude, pasasalamat, na ang mga babaeng may ganoong klasing dugo ko ay dapat magpasalamat na may bubong sa ibabaw ng kanilang ulo. Ang klasing dugo ko, ang dugo ni Lola Josefina, ang dugo ko. Gusto kong bumalik sa Maynila at ilagay ang mga kamay ko sa leeg ni Doña Cecilia Montejo. Pero hindi pa tapos si Laila. 2 taon na ang nakalipas, sabi niya. Nabuntis ako. Ang unang pagkakataon. 12 linggo na, masaya, takot. Hindi ko sinabi agad kay Cecilia, pero nalaman niya, galit na galit siya. Nanginginig na ngayon ang mga kamay ni Laila. Umupo si Santiago sa tapat namin, nakikinig. Nagsimulang magdala sa akin si Paulo ng mainit na gatas tuwing gabi. Sabi niya mabuti raw iyon para sa sanggol, espesyal na vitamins, organic honey. Mapait ang lasa, pero sabi niya normal lang iyon, na lahat ng prenatal supplements ay ganun ang lasa. Alam ko na kung saan ito patungo. Kumalat ang lamig sa dibdib ko. Ininom ko iyon sa loob ng 3 linggo, sabi ni Laila. Tuwing gabi. Tapos isang umaga, nagising ako na may cramps. Masakit. May dugo. Napakaraming dugo. Nang ihatid ako ni Paulo sa ospital, wala na ang sanggol. Umiiyak na siya ngayon. Dumating si Cecilia sa ospital. Tumayo siya sa paanan ng kama ko at sinabi, ang iyong dugong marumi ay nagpapahina sa iyo. Hindi ka sapat na malakas para magdala ng anak ng Montejo. At naniwala ako sa kanya, Tay. Sa loob ng 2 taon, naniwala ako sa kanya. Inakala kong kasalanan ko. Sumandal si Santiago. Ano ang nagbago? Kinuha ni Laila ang isang gusot na piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Isang pharmacy receipt na may petsang 2 taon na ang nakalipas. Mifepristone, misoprostol. Pangalan ni Paulo sa reseta. Gamot pampalaglag. Natagpuan ko ito noong nakaraang buwan, sabi ni Laila. Nakatago sa desk ni Paulo. Hindi ko naintindihan noong una. Tapos, tiningnan ko ang mga petsa. 3 linggo ng reseta. Lahat ay napuno noong linggo bago ako nakunan. Tumigas ang mukha ni Santiago. Nilason ka niya. Plinano ni Cecilia, sabi ni Laila. Isinagawa ni Paulo. Pinatay nila ang aking sanggol dahil ayaw nila ng mixed race blood sa family tree. At nang mabuntis ulit ako ngayon, nagpasya silang tapusin na ang trabaho. Kaya dinala ako ni Cecilia sa gubat. Hindi lang dahil sa 600 milyon, kundi dahil nagdadala ako ng isa pang maruming bata. Nag-aalab ang apoy. Walang nagsalita sa loob ng mahabang sandali. Sa wakas, binasag ni Santiago ang katahimikan. Hindi ito simpleng pambubugbog. Hindi ito embezzlement.
Ito ay premeditated murder, sinadyang pagpatay. Maraming bilang. Tiningnan ko si Laila, may peklat, gutom, bugbog, binigyan ng droga. Nakayanan niya ang 8 taon sa bahay na iyon, 8 taon ng sistematikong pagpapahirap. At nandito pa rin siya, lumaban pa rin. Kung gayon, kukuha tayo ng ebidensya, sabi ko, at susunugin natin sila. Dumating si Dr. Manalo kinabukasan, nag-hiking ng 2 kilometro sa gubat para makarating sa amin. Hindi siya nagtanong ng kahit ano. Kasing edad ni Santiago si Martin, mga 60, dating army medic. Nagkasama sila sa Kandahar. Ibinaba niya ang bag niya, tiningnan si Leila at nagsimulang magtrabaho. Sinuri niya muna ang pulso ni Leila. Fracture, sabi niya. Clean break, maganda ang ginawa mo sa splint. Binalutan niya ito ng maayos. Pagkatapos ay lumipat sa mga tadyang niya, dahan-dahan siyang pinindot sa gilid niya. Uminda si Leila. Pasa, hindi bale. Swerte ka. Swerte? Hindi ko naramdaman na swerte ako. Tiningnan ni Martin ang mga pupil niya gamit ang penlight. Mild concussion. Walang senyales ng pagdurugo sa utak, pero bantayan mo ang pagsusuka, pagkalito, seizures. Pagkatapos kinuha niya ang fetal Doppler, nakinig at tumango. Malakas ang tibok ng puso ng sanggol, 152. Perpektong range para sa Temito-Linggo. Ginugol niya ang susunod na oras sa pagdokumento ng lahat. Kinuhaan niya ng litrato ang mga pasa sa mukha, braso, hita ni Laila, ang mga peklat sa kanyang braso, ang pamumutla ng kanyang pisngi mula sa buwan ng pagkagutom. Ang bawat click ng kamera ay naramdaman na parang paggawa ng kaso. Ito ay sistematikong pang-aabuso, mahinang sabi ni Martin. Mga tao ng paghihirap. Sino man ang gumawa nito ay alam na alam kung ano ang ginagawa niya. Si Doña Cecilia Montejo, sabi ni Santiago. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Martin. Inilagay lang niya ang kamera niya. Iniwan niya kay Laila ang 3 bote ng prenatal vitamins at gamot sa sakit na ligtas para sa pagbubuntis at naglakad pabalik sa gubat. Walang tanong, walang paghatol, tulong lang. Doon nagsimulang magtrabaho ang mga tauhan ni Santiago. Hindi ako nagtanong kung sino sila. Ayaw kong malaman, pero tumawag si Santiago. At pagsapit ng 2 araw, may pumasok na sa server ng Montejo Foundation. 3 araw, nagsimulang dumating ang ebidensya sa encrypted laptop ni Santiago. Mga financial records. 600 milyon na inalis mula sa AWA Foundation sa loob ng 5 taon. Mga peking invoice. Mga phantom contractor. Lahat ay dumadaloy sa mga offshore accounts sa Cayman Islands. Pangalan ni Doña Cecilia sa bawat transfer, tapos ang mga personal na accounts, 270 milyon sa pribadong offshore account ni Doña Cecilia, isa pang 45 milyon sa isang joint account sa isang lalaki na nagngangalang Raul Nichols, mga resibo ng hotel, mga bayarin sa restoran, mga pagbili ng alahas. Nag-e-embezzle si Doña Cecilia ng milyon-milyon at nagloloko. Sumandal si Santiago, binabasa ang mga file. Sapat na ito para sirain siya. Fraud, pag-iwas sa buwis. Nakatingin siya sa 20 taong federal time. Hindi sapat, sabi ko. Tiningnan ako ni Santiago. Ano ang ibig mong sabihin? Kailangan natin ng isang tao sa loob. Isang taong may kapangyarihan. Isang taong makakasigurado na hindi makakaligtas si Cecilia sa sitwasyong ito. Si Don Jaime Montejo. Sumimangot si Santiago. Ang asawa niya, poprotektahan niya ito. Siguro, sabi ko, o baka poprotektahan niya ang kanyang kumpanya, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamana. Ang isang taong tulad ni Don Jaime ay hindi nakarating sa tuktok sa pamamagitan ng pagiging matapat. Nakarating siya doon sa pamamagitan ng pagiging matalino. Gumising si Laila sa kama. Walang awa ang aking biyenan, sabi niya. Pero pinapahalagahan niya ang karangalan. Kung ipapakita mo sa kanya ang patunay na nagnanakaw si Cecilia mula sa kanyang foundation at niloloko siya, pipiliin niya ang negosyo kaysa sa kanya. Sigurado ka? Tanong ni Santiago. Tiningnan siya ni Laila sa mata. Si Don Jaime ang nagtayo ng imperyo na iyon. Si Cecilia ay mukha lang ng charity. Kung siya ay isang liability, iiwanan niya ito. 4 na araw, ginawa namin ang email. Subject line. Tungkol kay Doña Cecilia Montejo.
Attached, mga financial records, mga offshore account, ebidensya ng pangangaliwa, mga litrato ng mga pinsala ni Laila, ang resibo ng botika na nagpapakita ng mga reseta ni Paulo ng gamot pampalaglag, isang pangungusap sa katawan. Century House, Makati, 6:00 PM ngayong gabi. Mag-isa ka lang pumunta. Ipinadala namin ito mula sa isang encrypted account ng tanghali. Sumagot si Don Jaime 2 oras pagkatapos. Pupunta ako. JM. Naghanda kami na parang isang operasyong militar. Nagkarga si Santiago ng 2 rifle, isang Glock, karagdagang bala. Dala ko ang kutsilyo sa pangangaso ng lolo ko. Nag-set up kami ng isang backup team, 2 kontak ni Santiago, na nakaposisyon sa labas ng restaurant na may mga radyo at malinaw na linya ng paningin. Kung magkamali ang pagpupulong na ito, mawawala si Laila sa aming 2. Pero kung maging tama, makakasama namin ang pinakamakapangyarihang tao sa Maynila. Nakaupo si Don Jaime Montejo nang nag-iisa sa isang sulok ng mesa, isang baso ng scotch na hindi pa nagagalaw sa harap niya. Kulay pilak ang buhok, mamahaling suit, isang taong nagtayo ng imperyo mula sa wala. 6:00 ng gabi sa Century House. Ang dining room ay kalahating walang tao, tahimik na sapat para sa mga sikreto. Umupo si Santiago sa kaliwa ko. Ang kamay niya ay nakalagay malapit sa kanyang jacket. Alam ko kung ano ang nasa ilalim doon. Hindi tumayo si Don Jaime nang lumapit kami. Nagsenyas lang siya sa mga upuan sa tapat niya. 5 minuto, sabi niya. Kumbinsihin mo ako na hindi ito blackmail. Ipinadaan ko ang cellphone ko sa mesa. Ang screen ay nagpakita ng litrato ni Laila. Namamaga ang mukha niya, hati ang labi, may dugo sa buhok niya. Tinitigan ito ni Don Jaime. May kumislap sa mukha niya, tumigas ang panga niya. Ang manugang mo, sabi ko, 3 araw na ang nakakaraan. Sino? Ang asawa mo. Naglagay si Santiago ng tablet sa mesa. Kinuha ang unang file. Mga financial records mula sa AWA Foundation. 600 milyon ang nawawala, peking invoice, offshore transfers. Pirma ni Cecilia sa bawat dokumento. Nagbasa si Don Jaime ng tahimik. Gumagana ang panga niya. Ang mga daliri niya ay nakuyom. Nag-swipe si Santiago sa susunod na file. Account ni Cecilia sa Cayman Islands. 270 milyon. Kasaysayan ng transaksyon na bumalik sa 5 taon. Nagsimulang manginig ang kamay ni Don Jaime. Nag-swipe ulit si Santiago. Mga litrato, si Cecilia at isang lalaki na hindi ko nakikilala. Lobby ng hotel. Restaurant. Ang kamay ng lalaki ay nasa ibabang bahagi ng likod niya. Tumatawa siya. Raul Nichols, sabi ni Santiago. Ang CFO mo, joint account, 45 milyon. Ipinikit ni Don Jaime ang kanyang mga mata. Nang buksan niya ang mga ito, may sirang bagay sa likod ng kontrol. Tumatagal ang katahimikan. Lumapit ang isang waiter. Iwinagayway siya ni Don Jaime nang hindi tumitingin. Bakit ako maniniwala sa iyo? Sa wakas, tanong ni Don Jaime. Sumandal ako. Dahil tinawag ng asawa mo na marumi ang dugo ng anak ko. Dahil pinahirapan niya si Laila sa loob ng 8 taon. Pambubugbog, pagkagutom, kawalan ng tulog. At nang mabuntis si Laila 2 taon na ang nakalipas, pinadala ni Cecilia si Paulo para lasunin siya ng gamot pampalaglag. Pinatay nila ang sarili nilang anak. Dahil ayaw nila ng mixed race blood sa pamilya mo, ipinadaan ko ang resibo ng botika sa mesa. Pangalan ni Paulo, mifepristone, misoprostol, 3 linggo ng reseta. Kinuha ito ni Don Jaime, binasa ito, inilapag ito na parang nasunog ang mga daliri niya. 30 segundo ng katahimikan. Ano ang gusto mo? Walang emosyon ang boses niya ngayon, walang laman. Kaligtasan, sabi ko. Para kay Laila. Para sa kanyang sanggol. Kailangan mawala si Cecilia ng permanente, dagdag ni Santiago. O ipapublicize namin, bawat donor, bawat news station, bawat ahensya, babagsak ang AWA Foundation. Magdurusa ang iyong kumpanya. Kakaladkarin ang pangalan mo sa bawat headline sa bansa. Tiningnan ako ni Don Jaime. O hahawakan mo ito sa loob, sabi ko. Si Cecilia ay palalabasin ng tahimik. Pwede mong sabihin na diborsyo, kadahilan ng pangkalusugan. Siya ay mawawala at ikaw ay magmumukhang ang taong naglinis ng bahay, nagprotekta sa foundation, gumawa ng tama.
Kinuha ni Don Jaime ang kanyang scotch, uminom ng mahaba, inilapag ang baso. 48 oras, sabi niya. Kailangan kong i-verify ang ilan dito. Mayroon kang 24, sabi ni Santiago. Sumingkit ang mga mata ni Don Jaime. Pagkatapos, tumango siya. 24. Tumayo siya, kinabitan ang kanyang jacket. Kung totoo ang ipinapakita mo sa akin, magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa lahat ng kasangkot. Mabuti, sabi ko. Umalis si Don Jaime nang hindi kami kinakamayan. Naghintay kami ng 10 minuto. Pagkatapos ay lumabas kami ng magkahiwalay. Kinumpirma ng backup team ni Santiago na walang sumunod sa amin. Nagmaneho kami pabalik sa kubo. Tinitingnan ang mga salamin sa buong daan. Nagring ang cellphone ko ng alas 11 now ng gabing iyon. Unknown number. Tama ka. Ang boses ni Don Jaime, pagod, bigo. Na-verify ko ang lahat. Ang mga account, ang pangangaliwa, ang mga pharmacy records. Pero meron pa akong natagpuan sa mga file ni Cecilia. Mga financial records na konektado kay Paulo. Ano klaseng records? Property transfers. Malaking bayad. May petsa pagkatapos ng unang pagkalaglag ni Laila. Kailangan mong makita ito ng personal. Bumagsak ang sikmura ko. Magkano? 120 milyon. Ibinayad kay Paulo 1 linggo pagkatapos mamatay ang apo mo. Natahimik ang linya maliban sa paghinga ko. Bukas, sabi ni Don Jaime. 10 Sam AM sa opisina ko. Dadalhin ko ang lahat. Ibinaba niya ang tawag. Umupo ako sa madilim na kubo, hawak ang cellphone. Hindi lang tinulungan ni Paulo si Cecilia na lasunin si Laila. Binayaran siya para doon. Binayaran para patayin ang sarili niyang anak. Walang tao sa opisina ni Don Jaime, maliban sa amin. Itinulak niya ang isang makapal na file folder sa kabila ng desk. Abo at kulay abo ang mukha niya. Hindi ako natulog kagabi, sabi niya, pagkatapos kong makita ito. Binuksan ko ang folder. Ang unang dokumento ay isang real estate deed. Propiedad sa tabi ng ilog, prime location, Paulo Montejo, may-ari. Presyo ng pagbili, 120 milyon. Petsa, 1 linggo pagkatapos ng pagkalaglag ni Laila. Patuloy kang magbasa, sabi ni Don Jaime, walang laman ang boses. Susunod na pahina. Personal na ledger ni Cecilia, sulat kamay. Ang eleganteng sulat niya. Bayad para sa mga serbisyong ginawa. Unang problema na alis. Nalamig ang mga kamay ko. Mga pharmacy invoice. Mifepristone. Misoprostol. Binili 3 linggo bago ang pagkalaglag. Pirma ni Paulo sa bawat resibo. Mga bank statement. Account ni Don Jaime. Wire transfer kay Paulo 120 milyon. Memo line. Real estate investment. Riverside. Sumandal si Santiago sa balikat ko. Nagbabasa. Nagmura siya ng pabulong. Ang anak mo, sabi ko ng dahan-dahan, pinatay ang sarili niyang anak para sa 120 milyon. Tiningnan ako ni Don Jaime. Patay ang mga mata niya. Ang anak ko ay isang mamamatay tao at binigyan ko siya ng pera. Sinabi sa akin ni Cecilia na ito ay isang real estate investment, startup capital. Pumirma ako sa check nang hindi nagtatanong. Tumayo siya, naglakad siya patungo sa bintana na nakatanaw sa Maynila. Pumundo ako sa pagpatay ng sarili kong apo. Nakakabinging ang katahimikan. Meron akong nakababatang kapatid, mahinang sabi ni Don Jaime. Si Tomas. 1985, nagpakasal siya sa isang babaeng may dugong iba, maganda, mabait, matalino. Tinanggihan namin siya, ang tatay ko, ang nanay ko, ako. Sinabi namin sa kanya na dinumihan niya ang lahi, na ang kanyang mga anak ay magiging haluan. Basag ang boses ni Don Jaime. Namatay si Thomas 3 taon pagkatapos. Aksidente sa kotse. Hindi ako tumawag. Hindi ako humingi ng tawad. Masyado akong mapagmataas. Masyado akong duwag. Humarap siya ulit sa amin. Pinagsisisihan ko iyon bawat araw sa loob ng 40 taon. Bakit mo ito sinasabi sa amin? Tanong ni Santiago. Dahil ang apo niyo ay ang pangalawang pagkakataon ko, sabi ni Don Jaime, nakatingin sa akin. Upang hindi na maging duwag muli. Upang piliin ang tama sa halip na ang madali. Ano ang gagawin mo? Tanong ko. Hahawakan ko si Cecilia
sabi ni Don Jaime. At si Paulo, panatilihin ninyong ligtas si Laila. Nagmaneho kami pabalik sa kubo ng mabilis. Binibigyan ng lakas ang truck ng mas mahirap kaysa sa dapat sa mga daanan sa bundok na iyon. Gising si Laila nang dumating kami, nakaupo sa tabi ng apoy. Inabot ko sa kanya ang folder. Nagbasa siya ng tahimik. Pumutla ang mukha niya. Pagkatapos, dumating ang mga luha. Ginawa niya sa akin ang gatas tuwing gabi, bulong niya. Sabi niya para sa aming sanggol iyon, espesyal na vitamins. Sinabi niya na mahal niya ako, at sa buong oras, pinapatay niya ang aming anak para sa pera. Gumagalaw ang mga kamay niya sa tiyan niya, protektado. Ang sanggol na ito ay buhay lang dahil nalaman ko ng maaga, dahil tumakbo ako. Nagring ang cellphone ko. Isang bar ng signal. Tumatawag si Don Jaime bago kami mawalan ng koneksyon. Tapos na, sabi niya. Si Cecilia ay nasa flight papuntang Argentina ngayong gabi. Walang extradition treaty. Hindi na siya babalik. Kumusta si Paulo? Nag-file na ng divorce papers ngayong umaga. Makukuha ni Laila ang buong custody, buong proteksyon. Frozen ang lahat ng asset ni Cecilia maliban sa fee 3 milyon. Ang lahat ng iba pa ay babalik sa foundation. Huminto si Don Jaime. Si Paulo ay disinherited ng lubusan. Ang propiedad sa Riverside, ang dugo ng pera, inililipat ko iyon sa isang trust para sa inyong apo. Rosa, sabi ni Laila. Gusto niyang pangalanan siya kay Josefina. May nasira sa boses ni Don Jaime. Hindi ako isang mabuting tao, Rick. Gumawa ako ng mga kakilakilabot na pagpili. Pero siguro, pwede akong maging isang mabuting lolo. Kung papayagan ako ni Laila. Tiningnan ko si Laila. Nakikinig siya, isang kamay ay nasa tiyan niya. Tumango siya ng dahan-dahan. Tingnan natin, sabi ko. Ibinaba ni Don Jaime ang tawag. Wala na si Cecilia. Wasak na si Paulo. Ang dugo ng pera ay magiging kinabukasan ni Rosa. Ang katarungan ay naihatid. Pero ang tunay na tagumpay ay darating kapag ipinanganak ang aking apo ng buhay, ligtas at malaya. 4 na buwan ang lumipas bago ako tumigil sa pagtingin sa mga kandado tuwing gabi. Oktubre hanggang Pebrero, taglamig sa kabundukan. 3 talampakan ang lalim ng snow sa paligid ng bagong bahay na binili ni Don Jaime para kay Laila sa tabi ng lawa ng Sarinak. Puting clapboard, malalaking bintana, ligtas, magandang tahanan. Gumagaling si Laila. Kupas na ang mga pasa. Inalis ang cast sa pulso niya noong Disyembre. Bihira na ang mga bangungot. Nagsimula siyang mag-therapy sa isang babae na espesyalista sa mga survivor ng pang-aabuso 2 beses sa isang linggo. Dahan-dahan, nagsimula siyang matulog sa gabi at patuloy na lumalaki ang sanggol. 26 linggo na pagsapit ng Pebrero, malusog, aktibo, isang babae. Gusto kong pangalanan siyang Rosa, sabi ni Laila isang hapon. Kay Lola Josefina, Rosa Josefina Hale. Nangati ang mga mata ko. Sana ay ipinagmamalaki niya. Bumili si Santiago ng bahay 2 kilometro mula sa amin. Sabi niya magre-retiro na siya, pero alam ko ang totoo. Nananatili siyang malapit, nagbabantay. Naging Marso ang Pebrero, naging Abril ang Marso, naging Mayo ang Abril. Isang maliwanag na umaga noong kalagitnaan ng Mayo, bumaba si Laila, hawak ang railing. Tay, sabi niya, oras na. Dumating si Dr. Manalo sa loob ng 1 oras. 15 na minuto pagkatapos si Santiago. Nagplano kami para sa home birth. Mas ligtas. Walang ospital, walang records, walang panganib. Tumagal ng 6 na oras ang panganganak. Hinawakan ko ang kamay ni Laila sa bawat contraction. Pinaalalahanan ko siyang huminga. Sinabi ko sa kanya na malakas siya. Alas 7:43 p.m., ipinanganak si Rosa Josefina Hale. Babae, sabi ni Dr. Manalo. Malusog. Malakas, galit, buhay ang iyak ni Rosa. Inilagay ni Dr. Manalo siya sa dibdib ni Laila. Hi Rosa, bulong ni Laila. Umaagos ang mga luha. Ligtas ka na ngayon. Hinawakan ko ang apo ko 10 minuto pagkatapos. 7 pounds, 2 ounces, kayo mangging mga mata. Maganda. May mga mata siya ni Josefina, sabi ko, at nabasag ang boses ko. Hindi ako umiyak simula nang mamatay si Elena. Hindi sa libing,
hindi sa pagliligtas, hindi sa anuman. Pero habang hawak si Rosa, hindi ako mapigilan. Pumasok si Santiago, ang matigas na sundalo na nakakita ng 3 giyera, at umiyak din siya. Dumating si Don Jaime kinabukasan, nag-aatubili, may hawak na bulaklak at isang pinalamanan na oso. Tiningnan siya ni Laila. Halika, salubungin mo ang apo mo. Hinawakan ni Don Jaime si Rosa nang nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa maliit na mukha niya. Maganda siya, bulong niya. Ang nakikita ko lang ay pag-asa. Noong gabing iyon, tumayo ako sa tabi ng bintana, hawak si Rosa, habang tulog si Laila. Kalmado ang lawa. Nasa labas ang mga bituin. Sabi nila, marumi ang dugo mo, bulong ko kay Rosa. Pero ang dugong iyon ay nakayanan ang lahat ng sinubukan nilang gawin dito. Nanalo ang dugong iyon. At dumadaloy ito sa iyo ngayon. Humikab si Rosa, ang maliit niyang kamao ay nakakuyom sa daliri ko. Ligtas siya, mahal siya, malaya siya. 3 buwan pagkatapos ipanganak si Rosa, dinala ko siya sa puntod ni Elena sa unang pagkakataon. Agosto, semeteri sa probinsya. Ang uri ng araw na laging mahal ni Elena. Asul na langit, mainit na araw, mga wildflowers na tumutubo sa tabi ng bakod. Dinala ko si Rosa sa damuhan. Ang bigat niya na 3 buwan ay matibay sa aking mga braso. Gising siya, curious. Ang kayumangging mga mata niya ay tumitingin sa lahat. Simple ang headstone ni Elena. Gray granite. Elena Hale, minamahal na asawa at ina. 1971-2020. Lumuhod ako, inayos ko si Rosa para makita niya. Elena, mahinang sabi ko, kilalanin mo ang apo mo. Si Rosa ipinangalan sa aking ina, si Josefina. Rosa Hale. Gumawa si Rosa ng isang malambot na tunog. Ang maliit niyang kamay ay umabot patungo sa bato. Tinupad ko ang aking pangako, patuloy ko. Pinrotektahan ko ang ating anak. Malaya na siya ngayon. Gumagaling siya at pinalaki niya ang magandang batang ito para malaman ang kanyang halaga, para hindi kailanman maramdaman na mas mababa siya. May humampas na hangin, lumilikha ng kaluskos sa mga puno ng pino sa likod namin. Nakayanan ni Laila ang impyerno, sabi ko. 8 taon ng pagpapahirap, pero nandito pa rin siya. Lumalaban pa rin. Siya ay mas mahusay na magulang kaysa kay Cecilia, kaysa kay Paulo. Itinuturo niya kay Rosa na ang lakas ay hindi tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagtitiyaga, tungkol sa pagtanggi na masira. Tiningnan ko si Rosa. Nakatingin siya sa akin gamit ang mga seryosong mata, ang mga mata ni Josefina. Tinawag nila na marumi ang dugong ito, sabi ko. Ang dugo mo. Ang dugo ng anak natin, ang dugo ni Rosa, pero nagkamali sila, Elena. Ang dugong ito ay nakaligtas sa kasaysayan, nakaligtas sa pag-iisa, nakaligtas sa poot at karahasan, at sa mga taong tulad ni Doña Cecilia Montejo na nag-akalang maaari nilang burahin ito. Hinawakan ni Rosa ang daliri ko, humigpit ang kapit. Ang dugong ito ay lumaban, nanalo ang dugong ito. Hindi ito maruming dugo. Ito ang dugo ng kalayaan. Naisip ko kung nasaan ang lahat ngayon. Si Cecilia sa Buenos Aires, isang maliit na apartment ng nag-iisa, walang pera, nabubuhay sa 3 milyon at ang kaalaman na nawala sa kanya ang lahat. Si Paulo sa isang studio apartment sa Maynila, umiinom hanggang mamatay, disinherited, diborsiyado, hindi na pwedeng magtrabaho. Ang apelyidong Montejo ay isang sumpa sa halip na isang biyaya. Si Don Jaime, bumibisita kay Rosa tuwing linggo, nagdadala ng mga laruan, humihingi ng pahintulot, sinusubukang makuha ang titulo ng lolo. Si Santiago, 2 kilometro ang layo. Tito Santiago, ang taong nagturo sa lolo sa tuhod ni Rosa kung paano mabuhay. Ngayon nagtuturo sa isa pang henerasyon. Si Laila, nakangiti ulit. Nagtatrabaho sa bahay bilang financial analyst, isang mabuting ina, isang survivor, at ako. Lolo Papa, ang pinakamahusay na bagay na naging ako. Kung sino man ang susubok na sabihin sa iyo na mas mababa ka, bulong ko kay Rosa. Dahil sa kulay ng balat mo, sa dugo mo, sa pamilya mo, ikaw ang magpapasya sa halaga mo.
Hindi sila. Ang dugong ito ay nakayanan ang lahat ng itinapon nila dito. Hindi ka marumi. Ikaw ay malaya. Humikab si Rosa. Ang maliit niyang kamao ay bumitaw sa daliri ko. Hinalikan ko ang tuktok ng ulo niya. Tumayo ako. Tara na, mahal ko. Uwi na tayo. Naglakad ako pabalik sa sementeryo. Tulog si Rosa sa dibdib ko. Mainit ang araw sa balikat ko. Ang kinabukasan ay lumalabas sa harap namin, maliwanag at bukas at puno ng posibilidad. Sinubukan nila kaming sirain, sinubukan nilang burahin kami, sinubukan nilang kumbinsihin kami na kami ay nadumihan, walang halaga, marumi. Pero nandito pa rin kami at palagi kaming nandito. Ito ang dugo ng kalayaan at ito ay patuloy na dadaloy magpakailanman. Sa pagtingin ko ngayon, hawak si Rosa sa aking mga braso. Nare-realize ko na dadaanin tayo ng Diyos sa apoy, hindi para sirain tayo, kundi para dalisayin tayo. Ibinabahagi ko ang mga kwentong ito ni Lolo dahil may isang taong kailangan itong marinig. Huwag kang maging tulad ko, tahimik noong kailangan ka ng pamilya mo. Huwag maghintay hanggang sa magkaroon ng krisis para ipaglaban ang mga taong mahal mo. Halos mawala ko si Laila dahil hindi ko nakita ang mga senyales ng mas maaga. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Hindi lahat ay nakakakuha niyan. Narito ang itinuro sa akin ng totoong kwentong ito. Nagtatago ang kasamaan sa likod ng pagiging kagalang-galang. Si Cecilia ay mayaman, may katayuan, may charity galas, pero nakikita ng Diyos kung ano ang nasa puso, hindi kung ano ang nasa ibabaw. Kapag ipinakita sa iyo ng isang tao kung sino talaga sila, maniwala ka sa unang pagkakataon. Ang aral, ang dugo mo. Ano man ang kulay, ano man ang pinagmulan, ay hindi kailanman marumi. Ito ay sagrado. Ginawa ka ng Diyos eksakto kung sino ka. Kapag lumaki na si Rosa, ikukwento ko sa kanya ang mga kwentong ito ni Lolo. Ituturo ko sa kanya na ang pagtitiyaga ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na bagay na magagawa ng isang tao. Ang totoong kwentong ito ay hindi lang sa akin. Ito ay sa bawat taong sinabihan na mas mababa sila. Sa bawat survivor na lumaban. Sa bawat lolo at lola na nagpoprotekta sa susunod na henerasyon. At kung ikaw ay dumadaan sa sarili mong impyerno ngayon, hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Lumaban. Tumakbo kung kailangan. Protektahan ang mahalaga. Huwag manatiling tahimik tulad ko na matagal ng tahimik. Ito ang aking totoong kwento. Ito ang mga kwento ni Lolo. At sa grasya ng Diyos, lalaki si Rosa na alam niyang siya ay laging karapat-dapat, laging mahal, laging malaya. Kung nakaantig sa puso mo ang kwentong ito, pakishare ito. Magkomento sa ibaba kung saan ka nagmula. Tingnan natin kung gaano kalayo makakarating ang mga kwentong ito ni Lolo. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mas totoo, matindi, at seryosong kwento tungkol sa kaligtasan ng pamilya at pananampalataya. Ang kwento mo ay mahalaga rin. Sa pagtingin ko sa natutulog na si Rosa, nare-realize ko ang isang bagay. Dadaanin tayo ng Diyos sa apoy, hindi para sirain, kundi para dalisayin. Ang sabi nila, marumi ang aming dugo. Nagkamali sila. Ang dugong ito, ang dugo ni Josefina, ay nakaligtas sa lahat ng poot at karahasan. Ito ang dugo ng kalayaan. Ito ang biyaya. Para sa inyo na dumadaan sa sarili mong impyerno ngayon, tandaan mo, hindi ka kinalimutan ng Diyos. Huwag kang manahimik. Lumaban ka. Ibinabahagi ko ang kwentong ito ni Lolo dahil mahalaga ang kwento mo. Kung nakaantig ito sa puso mo, pakishare ito. Mag-comment ka at sabihin kung saan ka nanonood. Ipaabot natin ang kwentong ito ng kaligtasan.